Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2294302. Ang bilis ng panahon. Malapit nang matapos ang 1,000 taon, kudyat ng pagdating ng aking ika-4 na kapigatian sa langit. Kung patuloy akong mananatili rito, hindi ako sigurado kung malalampasan ko ang ika-4 na kapigatian sa langit. Bumantong hininga ang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit nang marinig ang pag-aatubili sa boses ng patriarka ng angkan ng mga Diablo tao. Sa kasalukuyan, ang batang iyon mula sa Wandering Saint Palace ay sumasailalim sa Celestial Ascension Tribulation at malapit nang maging isang eminent celestial. Ito ang perpektong pagkakataon para umalis ako. Habang kayong dalawa ay nagbabantay sa Human Devil Clan, makakaalis ako ng mapayapa. Tinukoy talaga ng matandang lalaki si Hogarth na malapit nang maging isang eminent celestial bilang isang batang Aztec. Kung may ibang tao sa paligid, maaaring matigilan sila sa mga salitang ito. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ng patriarch ng Human Devil Clan. Kung tutuusin, hindi niya inisip na hindi nararapat para sa matandang lalaki na tawagin si Hogarth bilang isang batang Aztec. Tama ka, Panginoon. Malapit na ang iyong ika-4 na kapigatian sa langit. Tumango ang patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo. Gayunpaman, mukhang atubili pa rin siyang humiwalay sa matanda. Maya-maya, tanong siya, kailan mo balak umalis, Panginoon? Pagkatapos malagpasan ng batang iyon ang kanyang Celestial Ascension Tribulation at maging isang eminent celestial, kakausapin ko siya bago ako umalis, sagot ng matanda. Tumango ang patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo habang sinasabing, kung ganoon nga, sasamahan kita sa Wandering Saint Palace pagkatapos niyang malampasan ang kapigatian. Hindi. Tara na. Matagal na ring namumuo ang mga tribulation cloud. Tatama ang unang kidlat sa loob ng mga 30 minuto. Matagal na rin mula nang makita ko ang sikretong pamamaraan ng Wandering Saint Palace para malampasan ang Celestial Ascension Tribulation. Pagkasabi pa lang ng matanda, kumislap ang buong pagkatao niya bago siya muling naging kulay abong hamog na mabilis na umakyat sa kalangitan. Ang makapal na kulay abong hamog ay malinaw na patungo na sa Wandering Saint Palace. Swoosh! Nang makita ito, ang patriarch ng Human Devil Clan ay lumipad din pataas sa himpapawid at tumungo sa Wandering Saint Palace. Guru, narinig ko na ang tungkol sa sikretong teknik ng Wandering Saint Palace para malampasan ang Celestial Ascension Tribulation. Gayunpaman, totoo ba na tanging ang Palace Master lamang ng bawat henerasyon ang makakagamit ng teknik na iyon? Magalang na tanong ng patriarch ng Human Devil Clan na may magalang na tingin sa kulay abong hamog sa kanyang harapan. Isang paus na boses na malinaw na pagmamayari ng matanda ang nagmula sa kulay abong hamog. Oo, ang minanang teknik ay maaari lamang gamitin ng minsanan sa mahabang panahon. Kaya naman, tanging ang mga Palace Masters lamang ang binibigyan ng prioridad na gamitin ang teknik na ito. Base sa mga salita ng matanda, malinaw na mayroon siyang kaalaman tungkol sa minanang teknik ng Wandering Saint Palace upang matagumpay na malampasan ang Celestial Ascension Tribulation. May katuturan naman iyan. Napagtanto ng patriarka ng angkan ng mga Diablo tao ang lahat habang patuloy niyang sinusundan ang kanyang Panginoon na nagpalit ng anyo at naging kulay abong hamog. Swoosh! Sa isang kisap mata lamang, ang makapal na kulay abong hamog ay nakarating na sa kalangitan sa itaas ng Wandering Saint Palace. Para maging eksakto, nakarating ito sa itaas ng mansyon ni Hogarth. Ang kalangitan ay napuno ng maitim na ulap, at sa ibabaw ng maitim na ulap, masisilayan ang makukulay at nagniningning na mga ilaw mula sa mapalad na mga ulap. Sa kabilang banda, paminsan-minsang kumislap ang mga lilang kidlat mula sa maitim na ulap na parang mga lilang ahas. Ang mga maitim na ulap na ito ay ang mga tribulation cloud mula sa Celestial Ascension Tribulation. Swoosh! Isang malakas na bugzo ng hangin ang dumaan bago muling tumigas ang kulay abong hamog at naging anyo ng isang lalaki. Sa oras na ito, sa wakas ay dumating ang patriarka ng angkan ng mga tao Diablo. Masunurin siyang tumayo sa tabi ng matanda habang pinapanood nila ang pangyayari sa kanilang harapan. Sa ilalim ng makukulay na mapalad na ulap at ng mga tribulation cloud na kumikislap na may mga lilang kidlat ay ang mansyon ni Hogarth. Sa kasalukuyan, maingay ang paligid ng mansyon. Matagal na itong ganito. Lalo lamang naging maingay ang kapaligiran habang dumarami ang mga matatanda at disipulo. Sa huli, naging kasing abala at kasing siksik ito ng isang palengke.
Hindi pa ba nagsisimula? Ang mga ulap ng kapigatian mula sa kapigatian ng pag-akyat sa langit ay tila namumuo pa rin. Kailan kaya ito magsisimula? Hindi na ako makapaghintay na makitang ipakita ng Lord Palace Master ang kanyang kapangyarihan at madaling malampasan ang Celestial Ascension Tribulation. Ako rin. Halos lahat ng mga elder at disipulo ng Wandering Saint Palace ay nagtipon sa mansyon ni Hogarth. Lahat sila ay gustong masaksihan ang matagumpay na pagdaig ng kanilang Palace Master sa Celestial Ascension Tribulation. Tutal, ito ay isang napakabihirang pangyayari. Kung palalampasin nila ang pagkakataong ito, sino ang nakakaalam kung kailan nila muling masasaksihan ang ganitong bagay? Nabasa ko ang tungkol sa Celestial Ascension Tribulation sa isang sinaunang aklat. Sinasabi doon na ang mga tribulation cloud ay mamumuo ng halos 1 oras. 1 oras. 30 minuto pa lang ang nakalipas. Ibig sabihin ba nito ay magsisimula na ang Celestial Ascension Tribulation sa loob ng 30 minuto? Dapat ganoon nga. Sa grupo ng mga nanood, may ilang matatalinong elder at disipulo na may alam tungkol sa Celestial Ascension Tribulation. Nang malaman ng mga tao na magsisimula ang Celestial Ascension Tribulation sa loob ng 30 minuto, mas lalo silang natuwa. Sa harap ng isang pinto ng mansyon, si Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, ay nakatayo roon ng walang ekspresyon. Nakatayo sa malapit ang kanyang dakilang disipulo, si Fredo, isa sa mga Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace. Sa sandaling ito, iniulat niya ang lahat ng kanyang natuklasan tungkol kay Alvin, ang kanilang bagong itinalagang Vice Palace Master, kay Hogarth. Ang iyong Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Nang marinig ito ni Hogarth, hindi na nawala ng ekspresyon ang mukha niya. Sa katunayan, nakataas ang kanyang mga kilay sa gulat. Tumingin siya kay Fredo at nagtanong, nasaan siya ngayon? Nasa loob siya ng saradong cultivation at hindi pa lumalabas ng kanyang mansyon. Kahit na lumabas pa siya, wala siyang paraan para makatakas. Nandito ka sa palasyo, at nandyan si Palace Master Nardo na pumipigil sa kanya na makatakas. Sagot ni Fredo. Tumango si Hogarth. Haharapin ko na ang bagay na ito pagkatapos kong malampasan ang Celestial Ascension Tribulation. Kailangan ko nang maghanda para dito ngayon. Magsisimula ang Celestial Ascension Tribulation sa loob ng 15 minuto. Sa oras na iyon, tatama ang unang kidlat. Pagkatapos niyang magsalita, lumipad siya sa kalangitan nang hindi na hinihintay ang sagot ni Fredo. Kasalukuyan siyang nakalutang sa hangin sa ilalim ng Tribulation Clouds. Sa oras na ito, ang mga ulap ay nagtatagpo pa rin mula sa lahat ng direksyon sa ibabaw ni Hogarth. Habang pasiksik ang mga ulap, ang mga kidlat ay lumalaki rin. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang kulog sa hangin habang patuloy na namumuo ang mga tribulation cloud. Sa oras na ito, ang kaguluhan sa paligid ng mansyon ay nagising kay Wendy mula sa kanyang saradong cultivation. Agad siyang umalis at lumitaw sa tabi ni Fredo. Mahusay na senior brother, nagsimula na ba ang heavenly tribulation ng Master? Nakatitig si Fredo sa langit kung saan makikita ang isang nag-iisang figure na nakalutang sa ilalim ng mga ulap kapigatian. Nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Wendy, lumingon siya upang tingnan ito ng may ngiti sa kanyang mukha. Little junior sister. Oo, magsisimula na ang Celestial Ascension Tribulation. Sa loob ng ilang araw, magkakaroon tayo ng pangalawang eminent celestial sa Human Devil Clan, nasa sabik niyang sabi. Ang kanyang Panginoon ay malapit ng maging isang eminent celestial. Paanong hindi siya makakaramdam ng kasabikan? Napuno rin ng paghanga at pinanibik ang mga mata ni Wendy habang nakatitig sa figure ng kanyang Panginoon sa kalangitan. Guru. Malapit ng maging isang eminent celestial ang kanyang Panginoon. Bilang huling disipulo nito, alam niyang matagal nang hinintay ng kanyang Panginoon ang araw na ito. Sa wakas ay matutupad na rin nito ang kanyang mga pangarap. Dahil dito, labis siyang natuwa para sa kanyang Panginoon. Gayunpaman, biglang lumihis sa ibang direksyon ang iniisip ni Wendy nang lumitaw sa kanyang isipan ang isang lilang figure. Malapit nang dumanas ng kanyang paghihirap si Master. Ibig sabihin, kapag naging isang eminent celestial si Master sa loob ng ilang araw, haharapin din niya ang problema ng taong iyon, tama ba? Sa sandaling lumitaw ang lilang figure sa isipan ni Wendy, hindi ito umalis kahit anong mangyari. Hindi niya mapigil ang isipin ito. Bigla,
Alvin. Dumagundong ang boses ni Fredo sa tainga ni Wendy. Base sa lakas ng kanyang pagsigaw, malinaw na nakakita siya ng isang taong labis niyang kinasusuklaman. 2,275. Alvin. Nang sumigaw si Fredo at tumingin sa malayo, sinundan din ng mga mata ni Wendy ang direksyon ng kanyang tingin. Tila ang lilang figure na nasa isip ni Wendy ay ganap na natatakpan ng lilang figure sa di kalayuan. Bakit siya nandito? Nagsimulang magpanik si Wendy nang makita niya ang lilang figure. Hindi ba niya alam na mapanganib para sa kanya ang pumunta rito? Wala siyang ideya kung bakit pupunta ang lalaking iyon. Hindi ba niya alam na nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan? Hindi ba niya alam na papatayin siya ng kanyang amo? Alvin. Napakalakas ng boses ni Fredo kaya't narinig ito ng maraming matatanda sa paligid ng mansyon. Agad nilang ibinaling ang kanilang atensyon sa grupo ng mga taong kararating lang, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa binata na nakasuot ng lila na nangunguna. Hindi ba't iyan si Vice Palace Master Alvin na itinalaga bilang Vice Palace Master 3 taon na ang nakalilipas? Siya yan. Nakita ko na ang retrato niya dati. Hindi lang kamakailan lang iginuhit ang retrato, iginuhit na ito maraming taon na ang nakalilipas. Iginuhit ito noong siya ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, hindi noong Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace. Si Alvin, ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Nabalitaan ko na ang tungkol sa kanya. Talagang hindi inaasahan na nakarating siya sa 9th form ng Saint Celestial Stage sa napakaikling panahon. Oo, tama iyan. May chismis na 10 taon pa lang ang nakalipas mula nang umalis siya sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land patungo sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Sa panahong iyon, mula sa pagiging isang martial cultivator na hindi man lang nakaabot sa first form ng Saint Celestial Stage, naging isang powerhouse siya sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Iniisip ko kung anong hindi inaasahang engkwentro ang naranasan niya sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. O kaya naman ay napakaganda ng kapaligiran ng cultivation sa Upper Province kaya napakadaling makagawa ng isang tagumpay. Imposible. Kahit na ang mataas na lalawigan ng Dao Marshall Saint Land ay mayroong mahusay na kapaligiran at mga mapagkukunan sa paglilinang, imposibleng magkaroon ng ganito kalaking pag-unlad ang isang tao sa loob lamang ng 10 taon. Sa aking palagay, tiyak na nagkaroon siya ng ilang hindi inaasahang engkwentro. Gayunpaman, ang Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ay talagang isang magandang lugar. Tutal, kahit ang kanyang hindi inaasahang engkwentro ay kamangha-mangha kaya't malaki ang naitulong nito sa kanya upang umunlad ng husto sa loob lamang ng 10 taon. Oo nga. Nag-usap-usap ang mga elder at disipulo mula sa Wandering Saint Palace habang nakatitig kay Alvin. Pinag-usapan nila kung paano umunlad ng husto si Alvin sa loob lamang ng 10 taon at napagpasyahan na malamang ay nagkataon lang na nagkaroon siya ng isang hindi inaasahang engkwentro sa mataas na lalawigan ng Dao Marshall Saint Land. Dahil dito, labis na nasasabik ang mga elder at disipulo at inaabangan ang pagpunta sa mataas na lalawigan ng Dao Marshall Saint Land. Batay sa kasalukuyang progreso, ang pagtatayo ng Inter-Province Transportation Formation ay inaasahang matatapos sa lalong madaling panahon. Oo. Kapag nakumpleto na ang pagbuo ng Inter-Province Transportation Formation, magagawa ng salakayin ng Devil Clans ang Upper Province at manirahan doon. Sino ang nakakaalam na baka mapalad tayo at magkaroon ng hindi inaasahang engkwentro tulad ni Alvin? Nakakapanabik. Sa oras na ito, sina Alvin, Kelly, Vilma, at Brianna ay nakalutang sa kalangitan sa ibabaw ng mansyon ng Palace Master ng Wandering Saint Palace. Si Pluto na kanina pa nakasunod sa kanila ay huminto rin. Natural, ngayong tumigil na sa paggalaw sina Alvin at ang kanyang mga kasama, tumigil na rin sa paggalaw sina Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, ang mga tao mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan, at ang mga elder mula sa Wandering Saint Palace. Lahat ng kanilang mga mata ay nakatuon kay Alvin. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila maintindihan kung ano ang layunin ni Alvin. Bakit siya pupunta sa mansyon ni Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace? Pumunta ba siya rito para patayin ni Hogarth na malapit ng maging isang eminent celestial? Hindi lang ang grupong ito ng mga taong sumunod kay Alvin ang nag-isip na gusto niyang mamatay sa pagpunta rito, maging ang mga elder at disipulo na naunang dumating ay ganoon din ang naramdaman. Kapatid na Alvin, bakit ka nandito?
Dapat kang umalis agad sa lugar na ito. Umalis ka hanggat maaari. Delikado rito. Isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin. Hindi na niya kinailangang tumingin pa para makilala ang boses ni Aseng. Si Aseng, ang anak ng isang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace, ang unang taong nakilala niya mula sa Wandering Saint Palace. Natural lang, nalaman lamang ni Alvin na si Aseng ay anak ng isang Vice Palace Master sa Wandering Saint Palace 3 taon na ang nakalilipas nang siya ay italaga bilang isang Vice Palace Master. Nahula na ni Alvin na ang katayuan ni Aseng ay dapat na mataas sa Wandering Saint Palace, ngunit hindi niya alam ang mga partikular na detalye. Delikado rito. Umiling si Alvin nang marinig ang boses ni Aseng at sinabing, "Salamat sa iyong pag-aalala. Gayunpaman, hindi mo ba alam na kung susubukan kong umalis, papatayin ako ni Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, paglabas ko ng palasyo. Sa kasalukuyan, hindi pa nakapasa ang iyong Palace Master sa Celestial Ascension Tribulation kaya kasing delikado siya ni Nardo. Kung aalis ako, papatayin ako ni Nardo. Gayunpaman, kung mananatili ako, hindi siya makakakilos. Maaaring mayroon pa akong ilang araw para mabuhay kung mananatili ako dahil aabutin ng ganoon katagal ang iyong Palace Master para malampasan ang kanyang paghihirap." Natigilan si Aseng sa mga sinabi ni Alvin. Gayunpaman, nang pag-isipan niya ito, wala siyang makitang anumang kapintasan sa mga sinabi ni Alvin. Wala na bang ibang paraan? Kumunat ang noo ni Aseng. Sa totoo lang, medyo curious ako. Dapat alam mo na ngayon na ako ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Bakit ka nag-aalala sa akin kung anak ka naman ng isang Vice Palace Master sa Wandering Saint Palace? Tanong ni Alvin nang nakakunot ang noo sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi nagatubili si Aseng nang sumagot siya sa pamamagitan ng voice transmission, "Kapatid na Alvin, itinuturing kitang kaibigan. Wala itong kinalaman sa iyong pagkakakilanlan o pinagmulan. Taga-Upper Province ka man o taga-lupain ng pagkatapon, kaibigan ko pa rin ikaw. Bukod dito, sa aking pagay, kumpara sa mga human devil, mas nakikilala ko ang aking sarili bilang mga tao. Nakakalungkot lang na masyado akong mahina kaya hindi ako makakatulong sa iyo." Bahagyang may bahid ng kawalan ng kakayahan ang maririnig sa kanyang boses nang magsalita siya. Naantig si Alvin sa mga salita ni Aseng at sa pagiging kaibigan nito. "Ikaw. Bakit ka nandito? Naghahanap ka ba ng kamatayan?" Bigla, isa pang pamilyar na boses na ipinadala sa pamamagitan ng voice transmission ang umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin. Agad siyang tumingin sa compound ng mansyon at nakita ang isang pamilyar at magandang figure. Wendy. Nakilala ni Alvin ang magandang figure sa isang sulyap pa lamang. Siya ang huling direktang disipulo ni Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Siya ay itinuturing na isa sa pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa Wandering Saint Palace at malawakang kinikilala bilang pinakamagandang babae sa angkan ng mga tao-demonyo. Siguro alam na ni Wendy ang tunay kong pagkatao. Gayunpaman, tila mas nag-aalala siya kaysa galit. Narinig ni Alvin ang mga bahid ng pag-aalala sa boses ni Wendy. Bumantong hininga si Alvin. Alam niya kung bakit siya pinapahalagahan ni Wendy kaya nagkunwari siyang hindi naririnig ang boses nito. Nang maramdaman niya ang puot ng binata na nakatayo sa tabi nito sa loob ng mansyon, naisip niya, ang taong katabi niya ay dapat si Vice Palace Master Fredo, ang dakilang direktang disipulo ni Hogarth. Inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon mula kay Fredo patungo sa mga Tribulation Cloud. May kung anong bagay sa gitna ng mga Tribulation Cloud ang nakaakit sa kanyang Sun Force. Parang nawawala na ng kontrol ang Sun Force. Ano kaya ang nasa gitna ng mga Tribulation Cloud? Na-curious at hindi makapaghintay na malaman ang sagot. Sa aking paglalakbay dito, ang aking pag-unawa sa langit at lupa ay bumuti ng husto kumpara dati. Tiwala siyang ang bagay sa Tribulation Cloud ay tiyak na isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ni Alvin si Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Hogarth. Medyo natatakot pa rin siya nang makita ang taong ito na walang kahirap-hirap na hamarang sa kanyang atake na pinakawalan niya ng buong lakas. Nakita ni Alvin si Hogarth na nakatitig sa Tribulation Clouds, isang dominanteng aura na lumalabas sa kanyang katawan. Habang ang kanyang Saint Origin ay lumalabas mula sa kanyang katawan, nagsimula itong umalangaw-ngaw sa langit at lupa.
Makikita mula rito na ang kanyang tagumpay ay talagang mataas pagdating sa kanyang pag-unawa sa langit at lupa. Hindi man lang sumulyap si Hogarth kay Alvin ni hindi niya ginamit ang kanyang banal na kamalayan kay Alvin. Malinaw na nakatutok ang kanyang pansin sa mga ulap ng kapigatian na para bang ito lang ang tanging bagay na umiiral sa kanyang mundo. Simula nang dumating si Alvin, naging napakatensyonado ang kapaligiran. 2,276. Nakuha ni Alvin ang atensyon ng lahat pagdating niya. Sa katunayan, mas marami pa siyang natatanggap na atensyon kaysa kay Hogarth na malapit nang dumaan sa kanyang Celestial Ascension Tribulation. Kung hindi mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at siya pa rin ang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace, hindi siya magiging ganoon kapansin-pansin. Nasa kanya ang atensyon ng lahat dahil siya ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, isa sa mga puwersa ng tao sa Dao Marshall Saint Land. Kung hindi ako nagkakamali, hindi nag-iisa si Alvin na pumunta sa Wandering Saint Palace 3 taon na ang nakalilipas. Kasama niya ang isang pares ng kambal na babae at isang batang babae, biglang sabi ng isang disipulo ng Wandering Saint Palace. Dapat ang batang babae ang nasa tabi niya. At ang dalawa pang babae ay mukhang magkapareho kaya malamang sila ang kambal. Mukhang magkapareho ang pares ng kambal na ito, pero magkaiba ang kanilang ugali. Napakaswerte talaga ni Alvin. Hindi yun ang punto. Ang punto ay dapat na mga tao rin ang kanyang mga kasama. Habang nag-uusap ang mga elder at mga disipulo ng Wandering Saint Palace, unti-unting nalipat ang kanilang atensyon sa 3 babae sa tabi ni Alvin. Dahil sumama sila sa kanya, hindi mahirap para sa kanila na hulaan ng mga tao rin pala ang mga babae. Si Pluto na nakatayo sa likuran ni Alvin ay biglang nakarinig ng isang boses. Pluto, paano ka naging ganoon katanga? Hindi na bago sa kanya ang boses na ito. Ito ay pagmamayari ng kanyang matalik na kaibigan na isa ring elder sa Wandering Saint Palace. Ano bang tumatakbo sa isip mo? Si Alvin ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Base sa kasalukuyang sitwasyon, sa palagay ko ay hindi siya makakalabas ng palasyo ng buhay. Hindi ka ba mamamatay kung patuloy mo siyang susundan? Malinaw na nagmamalasakit ang matanda kay Pluto. Bahagyang may bahid ng pag-aalala ang maririnig sa boses nito nang magsalita ito. Nang marinig ang mga salita ng matanda, naantig ang puso ni Pluto, ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Gusto rin niyang iwan si Alvin, ngunit napilitan siyang manatili rito dahil sa sumpa ng parusang kidlat. Kung iiwan niya si Alvin, agad siyang mamamatay dahil sa kidlat. Maaaring mapatay siya dahil sa pagsunod kay Alvin, ngunit kahit papaano, makakaligtas pa siya ng ilang araw. Talagang natatakot siya sa parusang kidlat. Umaasa pa rin siyang makakagawa ng himala ang kanyang Panginoon kahit na tila medyo malungkot ang sitwasyon. Tutal, hindi ordinaryong tao ang kanyang Panginoon. Nagawa niyang mapabuti ang likas na espiritual na ugat ng ibang tao. Tila ito ang kakayahan ng isang celestial para sa kanya. Bigla. Swoosh! Swoosh! Sumipol ang hangin sa ere habang maraming figure ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap mata, lumitaw sila malapit sa mansyon ng Palace Master ng Wandering Saint Palace. Isang malakas at matangkad na figure ang unang lumitaw sa harap ni Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Yumuko siya ng may paggalang kay Nardo. Lord Palace Master. Isa itong binata na nakasuot ng asul na roba. Bagamat malaki ang asul na roba, masikip ito sa kanyang katawan. Makikita ang hubog ng kanyang mga kalamnan sa kanyang roba. May bahid ng paggalang ang ekspresyon ng kanyang tangkay nang yumuko siya kay Nardo. Bruno, nandito ka na. Tumingin si Nardo sa binata na nakasuot ng asul at tumango. Si Bruno iyan, ang Vice Palace Master ng Great Spirit Palace. Siya ang pinakamalakas sa mga human devil na nasa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage. Nandito rin ang mga tao mula sa Azure Shin Hall. Si George yan, ang Visual Master ng Azure Shin Hall. Nandito rin ang mga tao mula sa Crimson Blaze Palace. Si Titus yan, ang kanilang Vice Palace Master. Mabilis na natuklasan ng mga tao ng Wandering Saint Palace na bukod sa 7 pinuno ng 3 palaces at 6 halls, karamihan sa mga matataas na opisyal ay nandito. Hindi dumating ang Palace Master ng Crimson Blaze Palace at ang mga Hall Master ng 6 na bulwagan. Nagulat ang ilang disipulo mula sa Wandering Saint Palace. Baka may mga bagay silang kailangang asikasuhin.
Paano nangyari na silang pito ay may inaasikaso ng sabay-sabay? Isang elder mula sa Wandering Saint Palace ang humajijek habang sinasabing, tandaan ninyo na kahit magandang balita para sa Human Devil Clan ang pagkakaroon ng pangalawang Eminent Celestial, ang Eminent Celestial ay mula sa ating Wandering Saint Palace. Maaaring hindi ito makita ng iba mula sa Three Palaces at Six Hall bilang masayang balita. Sa tingin ko, nagpupulong ang Palace Master at Hall Master kung paano haharapin ang ating Wandering Saint Palace dahil malapit nang makontrol ng ating palasyo ang lahat. Maraming tao ang nagmuni-muni sa mga sinabi ng matanda at sumang-ayon sa kanya. Tutal, ang ugnayan sa pagitan ng tatlong palasyo at 6 na bulwagan ay napanatili at nabalance ng kompetisyon. Kaya naman, paano hindi maaabala ang 2 pang palasyo at 6 na bulwagan kung ang kanilang palasyo ng mga Wandering Saint ay malapit nang magkaroon ng isang Eminent Celestial? Ang Palace Master ng Great Spirit Palace ay talagang malawak ang pag-iisip dahil personal siyang pumunta rito. Isang disipulo na kagagaling lang sa closed-door cultivation ang pumuri kay Nardo. Maraming matatanda at disipulo sa paligid ang natawa nang marinig nila ang kanyang mga sinabi. Sinubukan ng isang disipulo na pigilan ang kanyang tawa habang nagtatanong, sa tingin mo ba talaga na nandito ang Palace Master ng Great Spirit Palace dahil malapit nang maging isang Eminent Celestial si Lord Palace Master? Hindi ba iyon lang? Syempre hindi. Ang Palace Master ng Great Spirit Master ay nandito na 1 taon na ang nakalipas. Ang target niya ay si Vice Palace Master Duan, ang batang Panginoon ng mansyon ng Asher Cloud Mansion. Oo. Narinig mo na siguro ang tungkol sa alitan sa pagitan ng Great Spirit Palace at ng Asher Cloud Mansion kaya hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Samantala, ang mga matataas na opisyal mula sa 3 Palace at 6 Halls na kararating lang ay nakatingin kay Alvin. Bigla. Boom! Boom! Isang nakabibinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Kumalat ang shockwave mula sa kalangitan, ang aura nito ay lubhang mapang-api, na naging sanhi ng pagkabog ng puso ng maraming tao sa kaba. Sa wakas ay nagsimula na ang kapigatian sa pag-akyat sa langit. Isang naisip ng maraming tao. Mabilis na inilipat ng lahat ang kanilang mga mata mula kay Alvin patungo sa espasyo sa itaas ni Hogarth. Ang mga ulap ng kapigatian ay mukhang siksik sa kalangitan, parang tinakpan nila ang kalangitan sa ibabaw ng mansyon ni Hogarth. Malawak ang lugar na sakop nito, na humaharang sa liwanag na sumisinag mula sa kalangitan. Madilim talaga. Mabuti na lang at ang liwanag mula sa malayo ay nagbigay ng sapat na liwanag para makita ng mga tao ang kanilang paligid. Boom! 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 Nakakabinging umalangaw-ngaw sa hangin ang mga kulog. Kumislap ang mga lilang kidlat sa mga tribulation cloud, paminsan-minsan ay makikita ang mga makukulay na kidlat. Gayunpaman, tanging ang mga nakarating na sa isang tiyak na antas ng cultivation ang nakakakita ng mga makukulay na kidlat. Ang nakabibinging kulog ay tiyak na hudyat ng pagsisimula ng Celestial Ascension Tribulation. Naisip ni Alvin sa sarili. May alam siya tungkol sa Celestial Ascension Tribulation. Bigla, tila may napagtanto siya nang sumigaw siya, nako, hindi. Natuklasan niya na ang kanyang Sun Force ay naging labis na hindi mapakali kaya halos hindi niya ito mapigilan. Patuloy itong umiikot sa kanyang katawan hanggang sa wakas ay nagpasya siyang itigil ang pagpigil dito. Gusto kong makita kung ano ang nangyayari. Iniisip ko talaga kung ano ang dahilan kung bakit ito kumikilos ng ganito. Sa wakas ay sumuko na siya sa pagkontrol sa kanyang Sun Force at pinalaya ito. Swoosh! 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 Tila humiwalay ang Sun Force sa Saint Origin ni Alvin at nagiba ng anyo bilang gininto ang apoy na lumabas sa kanyang katawan. Tila naglalabas siya ng apoy mula sa kanyang katawan. Kakatwa, hindi siya nasunog kahit ang kanyang mga damit ay hindi nagagalaw. Daddy! Si Vilma ang unang nakapansin sa pagbabago ni Alvin. Labis siyang nagulat kaya't nanlaki ang kanyang mga mata at tinakpan ang kanyang bibig gamit ang isang kamay. Kapatid na tiyan. Napansin din ni Kelly ang mga pagbabago kay Alvin sa oras na ito. Nakatayo siya sa pinakamalapit na posisyon kay Alvin, ngunit hindi niya naramdaman ang init mula sa gininto ang apoy na lumalabas sa katawan nito. Nakatingin lang si Brianna kay Alvin nang biglang umilo ang mga gininto ang apoy palayo sa katawan ni Alvin patungo sa gitna ng tribulation clouds kasabay ng isang malakas na pagsabog. Ano yan?
Natural lang na lahat ng naroon ay nagulat din sa mga ginintoang apoy. 2,277. Swoosh! Mga ginintoang apoy ang pumailan lang sa kalangitan sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat. Nang ang mga ginintoang apoy ay umabot sa isang tiyak na distansya mula sa gitna ng tribulation clouds, ito ay nagiba at naging isang higanteng nagliliyab na ibon. Nabawi na lang ng mga tao ang kanilang katinoan ng ibukan ng ibon ang mga pakpak nito at lumipad patungo sa tribulations clouds nang hindi lumilikha ng anumang alon. Ano ang ginintoang apoy na iyon? Hindi ko alam. Hindi ko masabi. Wala pa akong narinig na ganito na nangyayari sa panahon ng Celestial Ascension Tribulation. Ang ginintoang apoy ay naging isang ibon sa huli. Hindi ko makilala ang ibon. Mayroon bang nakakaalam kung anong ibon iyon? Hindi ko pa rin ito nakikita dati. Hindi ko alam. Ang Sun Force na naging ginintoang apoy bago ito lumabas sa katawan ni Alvin ay naguluhan sa lahat. Nang ito ay maging isang ibon, walang nakakaalam kung anong uri ng ibon ito. Kahit si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, at ang mga matataas na opisyal mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ay hindi ito makilala. Si Hogarth, na nakatutok lamang sa kanyang paghahanda, ay bahagyang nag-ambala rin ng ginintoang apoy. Natural lamang, hindi niya rin alam kung ano ang nagliliyab na ibon. Gayunpaman, hindi niya hinayaan itong makagambala sa kanya nang matagal nang mapansin niyang walang nagbago kahit na lumipad na ang nagliliyab na ibon patungo sa tribulation clouds. Dahil dito, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa pagpasa sa Celestial Ascension Tribulation. Bilang isang Palace Master ng Wandering Saint Palace, walang duda na malalampasan niya ang tribulation. Gayunpaman, maaari lamang niyang gamitin ang teknik na minana niya noong ikalawang kalahati ng Heavenly Tribulation. Kailangan pa rin niyang harapin ang mas mahinang bahagi ng Heavenly Tribulation gamit ang sarili niyang lakas. Ang 3 paa na gininto ang uwak. Walang nakakaalam, maliban kay Alvin, kung ano ang nagliliyab na ibon. Nabigla siya nang makita niya ito. Maya-maya, nakaramdam siya ng ginhawa nang may maisip siya, muntik ko nang makalimutan. Ang Sun Force ay ang puwersa ni Elder Hal na ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng Enlightenment Technique. Hindi nakakaiba na maganyong isang 3 paa na gininto ang uwak. Tutal, si Elder Hal mismo ay isang 3 paa na gininto ang uwak, at ang Sun Force ay ang tanging puwersa ng isang 3 paa na gininto ang uwak. Nay, ang ibon na naman. Sigaw ni Vilma. Nabigla si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng kanyang anak. Hindi niya alam na nakita na pala ng kanyang anak ang ibon noon. Vilma, nakita mo na ba ang ibong ito dati? Tanong ni Alvin habang nakatingin sa kanyang anak. Tatay, ang tanga-tanga mo naman. Dati, noong naglilinang ka, hindi ba't pinoprotektahan ka ng ibong ito? Dahil sa ibon, hindi ka nagising ni Tia, sagot ni Vilma. Pinoprotektahan ako. Inilipat ni Alvin ang kanyang tingin kay Brianna. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin ang nangyari matapos isalaysay nina Brianna at Pluto ang nangyari sa kanya. Ayon sa kanila, lumitaw ito 1 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang aking cultivation base ay nakaabot na sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage. Pinrotektahan ako ng 3-legged golden crow habang ako ay naglilinang. Batay sa kanilang paliwanag at paglalarawan, ang 3-legged golden crow ay dapat na siya ring nabuo ng Sun Force. Dati, walang binanggit si Elder Hal tungkol dito. Muling nalungkot si Alvin nang maalala niya si Elder Hal. Ito ay dahil inakala niyang namatay na si Elder Hal nang gamitin niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda para iligtas siya. Ang gininto ang apoy ay nagmula kay Alvin. Bukod sa mga taong nasa panig ni Alvin, napansin din ito ni Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, kahit na nakatingin siya sa Tribulation Clouds na hudyat ng pagsisimula ng Celestial Ascension Tribulation. Kung tutuusin, kalahati ng kanyang atensyon ay laging nasa kay Alvin. Dahil dito, nakita niya ang mga gininto ang apoy na sumisibol mula sa katawan ni Alvin bago ito tumama sa Tribulation Clouds. Ano iyon? Natural lang na naguluhan si Nardo dahil ito ang unang pagkakataon na nakasaksi siya ng ganito. Hindi pa siya nakakabasa ng ganito noon. Kahit ang ibong ginawa nitong itsura ay mukhang hindi pamilyar. Medyo naiinis siya dahil hindi niya matukoy ang nagliliyab na ibon. Tutal, lagi naman niyang iniisip ang sarili niyang maalam.
Marahil, hindi sana siya naiinis ng ganito kung alam niyang wala ang ibong iyon sa mundong ito. Nang makabawi si Nardo sa kanyang katinoan, malamig niyang tiningnan si Alvin. Alvin, kapag natapos ni Hogarth ang kanyang paghihirap sa loob ng ilang araw, iniisip ko kung paano ka mamamatay. Kung nakamamatay lang ang tingin, ilang beses na sana namatay si Alvin. Naramdaman ni Alvin ang nakamamatay na titig ni Nardo at akmang liliko na para tingnan ito nang bigla itong matigilan. Sa sandaling ito, malinaw niyang naramdaman na ang Saint Origin sa kanyang katawan ay nagsimulang gumalaw sa kanyang katawan kasama ang Sun Force. Bukod dito, natuklasan niya na ang kanyang kakayahang umunawa ng langit at lupa ay tumaas ng ilang antas sa isang kisap mata lamang. Dahil ba ito sa Sun Force na lumabas sa katawan ko? Ano ba talaga ang nangyari? Naisip ni Alvin ang Sun Force na naging gininto ang apoy bago ito tumama sa Tribulation Clouds. Tiyak na sigurado siya na ang biglaang pagtaas ng kanyang kakayahang umunawa sa langit at lupa ay may kinalaman sa Sun Force. Tumataas pa rin ito. Natuklasan ni Alvin na ang kanyang kakayahang umunawa sa langit at lupa ay patuloy na tumataas, walang senyales ng pagbagal. Sa bawat pagtaas nito, iba ang kanyang nararamdaman sa langit at lupa. Noong una, nakaramdam siya ng kakaiba at mahinang koneksyon sa langit at lupa, ngunit ngayon, pamilyar at malapit na ang pakiramdam niya sa mga ito. Ang mga pagbabago ay lubos na halata. Samantala, sa itaas ng mga ulap ng kapigatian, dalawang figure na matagal nang naroon ay nagulat din sa kanilang nakita. Iyon ay, ang dalawang figurang ito ay walang iba kundi ang patriarka ng angkan ng mga Diablo tao at ang kanyang Panginoon. Guro. Ano ito? Hindi napigilan ng patriarka ng angkan ng mga tao Diablo ang magtanong sa matandang lalaking nakaabong damit. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Hindi ko alam. Umiling ang matandang lalaki na nakaabong damit kahit na kumikinang ang mga mata nito na para bang nakikita niya ang lahat ng bagay sa kabila ng lahat ng bagay. Sa sandaling ito, nakita nilang dalawa ang makukulay na ulap sa ibabaw ng madilim na Tribulation Cloud na naghiwa-hiwalay bago muling nagtagpo. Ito ay sanhi ng kakaibang ibon na lumipad dito. Gayon din, hindi rin nakilala ng patriarka ng angkan ng mga Diablo tao at ng matandang lalaking nakaabong damit ang ibon. Mas lalo silang nagulat nang makita nila ang ibon na lumilipad ng mapaglarong sa paligid ng makukulay na ulap pagkatapos dumaan sa mga ulap ng kapigatian. Ang mga makukulay na ulap ay hindi lamang mga ordinaryong ulap. Sila ang mga makukulay na auspicious cloud na lilito pagkatapos ng Celestial Ascension Tribulation. Sinasabing ang pagsilang ng makukulay na auspicious cloud ay may kinalaman sa Devata Realm. Ang ibong ito ay nabuo mula sa gininto ang apoy. Ang puwersa nito ay tila higit pa sa puwersa ng Saint Origin. Nararamdaman ko na ang antas nito ay katumbas ng Celestial Origin Energy, bulong ng matandang lalaki na nakaabong damit sa kanyang sarili. Ano? Gulat na bulalas ng patriarka ng angkan ng tao Diablo nang marinig ang mga salita ng kanyang amo. Natural lamang na mabigla siya nang malaman niyang ang puwersa ng ibon ay katumbas ng Celestial Origin Energy. Kung may ibang nagsabi nito, hindi siya maniniwala sa kanila. Dahil taglay na ng kanyang amo ang Celestial Origin Energy, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ng kanyang amo. Ang gininto ang apoy na nagpalit ng anyo at naging ibon ay tila nagmulasa. Sabi ng patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo habang sinusubukan niyang sumilip sa kabila ng mga Tribulation Cloud sa direksyon ni Alvin. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin. Boom! Umalangaw-ngaw sa ere ang nakabibinging tunog ng kulog. Patuloy na lumalawak ang mga Tribulation Cloud habang ang mga lilang kidlat ay patuloy na kumikislap ng walang tigil. Bigla, isang nakasisilaw na maliwanag na lila at puting liwanag ang kumislap. 2,278. Ang nakasisilaw na kislap ay nagkataong hamarang sa paningin ng patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo habang nakasilip siya sa kabila ng mga ulap ng kapigatian. Kasabay nito. Boom! Boom! Sa sandaling kumislap ang nakasisilaw na lila at puting liwanag, isang nakabibinging at nakakabinging kulog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Pagkatapos, ang mga taong naruroon ay nakakita ng isang kidlat na kasing kapal ng braso ng isang matanda na tumama mula sa Tribulation Clouds patungo kay Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Tama ang kidlat. Nandito na ang unang tama ng kidlat.
Maraming tao ang nagsabi ng parehong bagay nang makita nila ang kidlat. Gayunpaman, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat nang makita nila na bago pa man tumama ang kidlat kay Hogarth at bago pa man niya ito maalis sa paningin, isa na namang nakasisilaw na lila at puting liwanag ang kumislap sa kalangitan. Nasaktan nito ang mga mata ng maraming taong may mababang cultivation base. Boom! Boom! Isa na namang nakabibinging at nakakabinging kulog ang umalangaw-ngaw sa hangin na para bang kayang wasakin ang langit. Kasunod nito, isang kidlat na kasing kapal ng mga braso ng isang matanda ang tumama rin. Ang kidlat na ito ay katulad ng kidlat na patungo kay Hogarth. Anong nangyayari? Bakit tumatama ang pangalawang kidlat gayong hindi pa man lang nagkaroon ng pagkakataon ng unang kidlat na tamaan ang Panginoong Guro ng palasyo? Sa palagay ko ay hindi ito ang pangalawang kidlat. Parang katulad ito ng una. Iniisip ko kung ano na ang nangyayari. Posible kayang ang unang tama ay may dalawang kidlat. Imposible yan. Ang Celestial Ascension Tribulation ay may kabuoang 81 kidlat. Ang bawat pagtama ay sunod-sunod. Kung ang mga kidlat ay dumating ng napakabilis, ang Celestial Ascension Tribulation ay mabilis na matatapos. Kailangan pa ba tayong maghintay ng ilang araw? Tama ka. Pero, ano ang problema sa sitwasyong ito? Hindi lamang ang iilang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace ang nalito, kundi maging si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, at ang iba pang Vice Palace Master at Vice Hall Master mula sa 3 palaces at 6 halls ay nalito rin. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Sa itaas ng mga ulap ng kapigatian. Sa wakas ay nagawang tingnan ng patriarka ng angkan ng mga tao-demonyo ang nangyayari. Natural lamang na nakita niya ang dalawang kidlat na sunod-sunod na lumitaw. Gayon din, nalito siya. Tutal, nalampasan na niya ang Celestial Ascension Tribulation at alam niyang ang pangalawang kidlat ay lilito lamang 1 oras pagkatapos ng unang tama. Bukod dito, ang pangalawang kidlat ay magiging mas malakas at mas makapal ang laki. Ito ay lubos na sumasalungat sa kanyang kaalaman tungkol sa Celestial Ascension Tribulation. Guro, bakit may dalawang magkaparehong kidlat? Bueno, hindi ba't karaniwan ang pagkakaroon ng dalawang magkaparehong kidlat kung may 2 taong sabay na nahaharap sa Celestial Ascension Tribulation? May kamalayang sagot ng matandang nakaabong lalaki sa Patriarch ng Human Devil Clan. Ang kanyang tila nakakakitang mga mata ay sumilip sa mga Tribulation Cloud at dumapo sa isang lilang figure. Sa ilalim ng mga ulap ng kapigatian. Gulat na gulat pa rin ang mga matataas na opisyal ng 3 palasyo at 6 na bulwagan sa pangalawang kidlat nang lalo pa silang nagulat dahil hindi tumama kay Hogarth ang pangalawang kidlat. Sa halip, tumama ito sa isang figure na nakatayo sa di kalayuan. Biglang sumigaw si Pluto, "Mag-ingat ka, Panginoon." Si Alvin ay lubos na nabighani sa kanyang bagong pag-unawa sa langit at lupa at nagising sa sigaw ni Pluto. Nang makabawi siya ng kanyang katinoan, naramdaman niyang parang may kung ano siyang tinamaan. Ito ay. Nagulat at naguluhan siya nang makita ang isang kidlat na kasing kapal ng braso ng isang matanda na tumatama sa kanya. Ang kidlat ay parang isang mabangis na dragon na umaatake sa kanya. Sa sandaling ito, maraming ideya ang tumatakbo sa kanyang isipan. Anong problema nitong kidlat na ito? Hindi ba nakakagulat yan kay Hogarth? Hindi ba't nahaharap siya sa kapigatian ng pag-akyat sa langit? Anong nangyayari? Muntik na siyang tamaan ng kidlat sa puntong ito. Hindi. Hindi ito maaaring tumama rito. Ilalagay nito sa panganib sina Kelly, Vilma, at Brianna. Dahil ako ang target nito, kailangan ko itong dalhin palayo. Agad na ginamit ni Alvin ang kanyang Saint Origin at ginamit ang Divine Ability, ang Golden Crow's Wings. Isang pares ng nagliliyab na pakpak ang agad na sumibol mula sa kanyang likuran. Gayunpaman, ang Golden Crow's Wings ay naiiba sa karaniwan nitong hitsura. Mas maitim ang kulay nito noon. Ito ay dahil sa pag-alis ng Sun Force sa kanyang katawan. Gayunpaman, nang gamitin ni Alvin ang kanyang Saint Origin, tila malakas itong sumasalamin sa langit at lupa. Tila umabot na sa tugatog ang kakayahan kong umunawa sa langit at lupa matapos ang napakabilis na pag-angat. Akala ko ay naabot ko na ang isang bottleneck, pero ito na pala ang hangganan. Base sa kung paano sumasalamin ang aking Saint Origin sa langit at lupa, pakiramdam ko ay walang pinagkaiba ang aking pag-unawa sa langit at lupa sa pag-unawa ni Hogarth 3 taon na ang nakalilipas.
Hindi ako makapaniwala na ang aking kakayahang umunawa sa langit at lupa ay mabilis na tumaas hanggang sa hangganan. Ang mabilis na pag-unlad ng pag-unawa ni Alvin sa langit at lupa ay nagparamdam sa kanya na parang nandadaya o naloko siya habang naglalaro. Tutal, kaka-rating lang niya sa 9th form ng Saint Celestial Stage, pero ang kakayahan niyang umunawa sa langit at lupa ay umabot na sa limitasyon nito sa loob ng wala pang isang araw. Karaniwan, aabutin ng 10 hanggang ilang libong taon ang isang taong kaka-rating lang sa 9th form ng Saint Celestial Stage para lang makarating sa yugtong ito. Gayunpaman, ilang oras lang ang itinagal niya. Natural lang na mamangha siya sa kanyang pag-unlad. Naisip ni Alvin sa sarili, dahil ba ito sa Sun Force na umalis sa katawan ko? Gayunpaman, ang kanyang pag-iisip ay mabilis na naputol ng paparating na kidlat. Mga pakpak ng gininto ang uwak. Ikinumpas ni Alvin ang kanyang mga pakpak at lumipad sa malayo ng may isang naisip lamang. Iba pa nga ang pakiramdam kapag ginamit ko ang divine ability, ang Golden Crow's Wings. Mas maayos at mas natural ang proseso. Parang madali ko itong magagamit gamit ang aking Saint Origin. Natural, ngayong naabot na ang limitasyon ng kakayahan ni Alvin na unawain ang langit at lupa, bumutin rin ang kanyang Saint Origin. Dati, bahagyang koneksyon lang ang nararamdaman niya sa pagitan ng kanyang Saint Origin at langit at lupa. Gayunpaman, sa kasalukuyan, nararamdaman niya ang malakas na resonansya sa pagitan ng kanyang Saint Origin at langit at lupa. Boom! 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 Patuloy na dumagundong ang kulog sa kalangitan habang sinusundan ng kidlat si Alvin. Nang itaboy ni Alvin ang kidlat palayo kina Kelly, Vilma, at Brianna, natuklasan niya na may isa pang magkaparehong kidlat. Gayunpaman, ang kidlat na iyon ay patungo kay Hogarth. May isa pang kidlat. Kasabay nito, nakita niya si Hogarth na itinaas ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang Saint Origin na malakas na umalangaw-ngaw sa langit at lupa, na madaling sumire sa kidlat na papalapit sa kanya. Titila hindi kay Hogarth itong kidlat na sumusunod sa akin. Parang akin ito. Paano ito nangyari? Bagamat nahihirapang paniwalaan ito ni Alvin, wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ang nasa harap niya. Nang masiguro ni Alvin na nakalayo na siya ng sapat para hindi na mapanganib si Kelly at ang dalawa pang babae, sa wakas ay tumigil na siya sa paggalaw. Nanlamig ang kanyang tingin habang itinataas ang kanyang braso. Parang isang dragon na sumusugod palabas, pinakawalan niya ang kanyang Saint Origin na tila walang hanggan gaya ng dagat. Sumigaw siya, break. Ang Saint Origin ni Alvin na tila kasing lawak ng dagat ay madaling nalampasan ang tama ng kidlat. Madaling nawasak ni na Hogarth at Alvin ang dalawang kidlat. Ginawa nilang napakadali nito na para bang nagsasaya sila sa paggawa nito. 2,299. Parang nasobrahan ko ang pag-estimate sa lakas nito. O dapat ko bang sabihing minamaliit ko ang lakas ko? Lumipad si Alvin ng malayo dahil natatakot siyang baka malagay sa panganib ng kidlat sina Kelly, Vilma, at Brianna. Para sa kaligtasan ng tatlong babae, ginamit niya ang divine ability, ang Golden Crow's Wings, at mabilis na lumipad palayo sa kanila. Gayunpaman, tila hindi niya kailangang gawin iyon. Kanina lang, ikinumpas lang niya ang kanyang kamay at hindi man lang gumamit ng anumang martial tactics, divine abilities, o gumamit ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, ngunit madali niyang nahawakan ang unang kidlat mula sa Tribulation Clouds. Madaling natalo ng kanyang malawak na Saint Origin ang kidlat, hindi ito nakapagdulot ng anumang bagyo. Siya ay ganap na ligtas. Hogarth. Matapos harapin ni Alvin ang kidlat, nakaramdam siya ng matalim na tingin sa kanya. Natuklasan niyang ito ay kay Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Si Hogarth ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang at katamtaman ng pangangatawan. Bagamat hindi gaanong kapansin-pansin ang kanyang hitsura bilang Palace Master ng Wandering Saint Palace, mayroon siyang nakahihigit na anyo. Ang kanyang buong pagkatao ay nagliliwanag ng aura ng isang taong may mataas na posisyon. Ngayon, si Hogarth ay tila katulad pa rin noong una siyang makita ni Alvin. Nakasuot din siya ng pilak na roba. Nang tumingin siya kay Alvin, natuklasan niya si Alvin na walang takot na nakatingin sa kanya. Bukod sa malamig na titig ni Hogarth, nakita rin ni Alvin ang kaunting gulat sa mukha nito. Sa katunayan, hindi lang si Hogarth ang nagulat. Hindi nagulat si Alvin dito. Tutal, siya rin mismo ay nabigla sa kidlat ng Tribulation.
Dati, pakiramdam ko ay nahirapan akong intindihin ang langit at lupa, pero ngayon parang naabot ko na ang hangganan ng aking pag-unawa. Noong hinarap ko ang lightning tribulation kanina, naramdaman ko ang malakas na koneksyon sa pagitan ng aking Saint Origin at langit at lupa. Ang koneksyon nito ay hindi mas mababa sa koneksyon ni Hogarth sa langit at lupa 3 taon na ang nakalilipas. Sa katunayan, maihahambing pa nga ito sa Saint Origin ni Hogarth noong hinarap niya ang lightning bolt kanina. Nangangahulugan ito na natugunan ko ang lahat ng mga kondisyon para maakit ang Celestial Ascension Tribulation. Tuwang-tuwa si Alvin nang maisip niya ito. Sa wakas ay natuklasan niya na nahaharap siya sa Celestial Ascension Tribulation. Napansin niya na ang mga tribulation cloud na namumuo sa kalangitan ay hindi lamang nakadikit kay Hogarth, kundi nakadikit din ito sa kanya. Mukhang kailangan kong pasalamatan si Hogarth para dito. Kadalasan, ang mga taong nakaintindi na sa langit at lupa sa antas ko ay kailangang makahanap ng pagkakataon para maakit ang Celestial Ascension Tribulation. Gayunpaman, mapalad ako na si Hogarth ang nakaakit ng Celestial Ascension Tribulation nang umabot na sa limitasyon ang aking pag-unawa sa langit at lupa. Dahil dito, naramdaman ito ng Tribulation Clouds ni Hogarth at nagpadala ng Tribulation Lightning sa akin. Sa sandaling ito, natuklasan niya na hindi lamang ang kanyang kakayahang umunawa sa langit at lupa ay umabot na sa limitasyon nito, kundi ang kanyang pag-unawa sa langit at lupa ay umabot na rin sa limitasyon nito sa ngayon. Matagal na nagkatinginan sina Alvin at Hogarth ngunit walang sino man sa kanila ang nagsalita. Napakatensyonado ng kapaligiran. Sa kabilang banda, kahit tahimik ang mga pangunahing taong sangkot, ang mga tao sa paligid ay tiyak na walang pag-aalinlangan na pag-usapan ang bagay na ito. Nako! May nakikita ba ako? Ang pangalawang kidlat ay tumama kay Alvin. Bulalas ng isang elder mula sa Wandering Saint Palace, binasag ang maikling katahimikan. Ang pangalawang kidlat. Sa palagay ko ay hindi ito ang pangalawang kidlat. Ang kidlat na tumama kay Alvin ay katulad ng tumama kay Lord Palace Master. Sumagot ang isa pang elder ng Wandering Saint Palace. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Maraming disipulo mula sa Wandering Saint Palace ang may naguguluhang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung hindi ako nagkakamali. Sa pagkakataong ito, isang Vice Palace Master mula sa Wandering Saint Palace ang nagsalita, ang kanyang tono ay medyo naguguluhan habang sinasabing, katulad ng Lord Palace Master, si Alvin ay dumaranas din ng Heavenly Tribulation. Si Alvin ay dumaranas din ng kapigatian sa langit. Natahimik ang buong paligid nang matapos magsalita ang Vice Palace Master mula sa Wandering Saint Palace. Maya-maya, may nagtanong sa wakas, ito. Paano ito naging posible? Paano rin makakaranas si Alvin ng Heavenly Tribulation? Ang Lord Palace Master ang siyang nakaakit ng Celestial Ascension Tribulation na ito. Tama. Si Lord Palace Master ang nakaakit ng Celestial Ascension Tribulation. Bakit bigla na lang dumaranas si Alvin ng Heavenly Tribulation? Imposible. May ilang mga kondisyon na kailangang matugunan kung nais ng isang tao na makaakit ng kapigatian sa langit. Isa na rito ang pagkakaroon ng isang tiyak na antas ng pag-unawa sa langit at lupa. Imposibleng maabot ng pag-unawa ni Alvin sa langit at lupa ang antas na iyon. Parami ng paraming elder at disipulo mula sa Wandering Saint Palace ang nagsimulang magtanong sa sitwasyon. Umiling ang isa pang Vice Palace Master habang sinasabing, imposible ba talaga para kay Alvin na maunawaan ang langit at lupa sa kinakailangang antas? Nang harapin ni Alvin ang Tribulation Lightning kanina, ang kanyang kasalukuyang koneksyon sa langit at lupa ay napakalakas at hindi nakahihigit kay Lord Palace Master. Medyo halata na ang pag-unawa ni Alvin sa langit at lupa ay kapantay ng kay Lord Palace Master. Tila siguradong sigurado ang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace nang sabihin niya ito. Ang pagkaunawa niya sa langit at lupa ay kapantay ng kay Lord Palace Master. Matagal bago naunawaan ng mga elder at disipulo mula sa Wandering Saint Palace ang mga salita ng Vice Palace Master.
Sa oras na ito, isa pang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace, ang ama ni Eseng, ang nagsabi, may chismis na kapag ang pag-unawa ng isang tao sa langit at lupa ay umabot na sa hangganan nito at matagumpay na naakit ang Celestial Ascension Tribulation, kung nagkataon na may isa pang tao na ang pag-unawa ay umabot na rin sa hangganan nito, maaaring makinaba ang huli mula sa una at maakit ang atensyon ng Tribulation Clouds mula sa Celestial Ascension Tribulation ng una. Kung hindi ako nagkakamali, ito mismo ang nangyayari ngayon. Pagkatapos, lumingon siya upang tumingin kay Alvin ng may komplikadong tingin. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Alvin. Naalala niya ang sinabi ng kanyang anak na si Alvin ay walang kapantay sa Palace Master ng Wandering Saint Palace 3 taon na ang nakalilipas. Paano ito posible? Hindi pa ako nakarinig ng ganito. Nagulat ang mga elder at disipulo ng Wandering Saint Palace nang marinig nila ang paliwanag ng ama ni Eseng. Posible ba talaga ito? Hindi pa nila naririnig ang ganito noon. Lumingon ang ama ni Eseng kay Eseng at nagtanong ng may pag-aalinlangan, sigurado ka bang hindi kayang tapatan ni Alvin si Lord Palace Master 3 taon na ang nakalilipas? Ang kanyang kasalukuyang lakas ay kapantay ng Lord Palace Master. Ama, 3 taon na ang nakalilipas, nasaksihan ko ito mismo ng sarili kong mga mata. 3 taon na ang nakalilipas, si Alvin ay talagang walang kapantay kay Lord Palace Master. Kung tungkol naman sa kung paano siya lumakas ng ganito, hindi ko talaga alam ang mga dahilan. Nakangising sabi ni Eseng. Bagamat mukhang seryoso siya, sa loob-loob niya, ay labis siyang nasasabik. Ilang sandali lang ang nakalipas, nang makita niya kung gaano kalakas si Alvin, napagtanto niyang may posibilidad na makaligtas si Alvin sa sakuna na ito. Mas lalo siyang naging umaasa nang banggitin ng kanyang ama na si Alvin ay hindi mas mababa sa Palace Master ng Wandering Saint Palace. Imposible yan. Nahirapan paniwalaan ang mga sinabi ni Eseng para sa ama ni Eseng. Paano makakaangat ng ganito kabilis ang isang taong hindi kapantay ni Lord Palace Master 3 taon na ang nakalilipas sa loob lamang ng maikling panahon? Kahit na isa siyang prodigy, imposible pa rin. Hindi ko talaga alam. Umiling si Eseng bilang tugon. Samantala, ang mga tao mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ay natakot sa lakas na ipinakita ni Alvin. Sapat ba ang kanyang lakas para maakit din ang Celestial Ascension Tribulation? Pinag-uusapan nilang lahat ang bagay na ito. Ang kanilang diskusyon ay halos kapareho ng mga taong mula sa Wandering Saint Palace. Naabot na ba sa ganitong antas ang kanyang pag-unawa sa langit at lupa? Nagdilim ang ekspresyon ni Nardo nang matuklasan niya ito. Hindi niya inaasahan na ang isang taong sabik niyang patayin ay lumakas ng ganito kalakas hanggang sa puntong mas malakas pa sa kanya ang taong iyon. Dahil ang iyang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion na ito, si Alvin, ay umasa kay Hogarth upang maakit ang Celestial Ascension Tribulation, nangangahulugan ito na kung malalampasan ni Alvin ang Tribulation, siya ay magiging isang eminent Celestial. Kung mangyari ito, madali para kay Alvin na patayin sila sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Alam na alam niyang wala siyang laban kay Alvin. Damn it! Paano nagkaroon ng ganito kalakas na anak si Raymond? Hindi lang galit si Nardo, kundi naiinggit din siya kay Raymond, ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Sa sandaling ito, natural lang na nakatuon ang kanyang mga mata sa mga kasama ni Alvin. Kelly, Vilma, Brianna. Malamig na kumislap ang mga mata ni Nardo. Parang gusto niyang labas ang galit na hindi niya kayang ilabas kay Alvin sa kanyang mga kasamahan. Matapos magtitigan ng matagal, sa wakas ay binasag ni Hogarth ang katahimikan sa pagitan nila. Alvin, mahusay mong naitago ang iyong lakas. Mas lalong nagbabanta ang kanyang tingin habang nagsasalita. 3 taon na ang nakalilipas, si Alvin ay kasing hina ng isang sanggol sa harap niya. Gayunpaman, sa kasalukuyan, pantay ang katapat niya kay Alvin. Bukod dito, ginamit pa nga siya ni Alvin upang maakit ang Celestial Ascension Tribulation. Sa oras na ito, itinaas ni Nardo ang kanyang boses at malamig na sinabi, Palace Master Yates, patayin mo siya. Huwag mong sabihin na plano mong tulungan ang taong iyon na maging isang eminent celestial. 2,300. Ang boses ni Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, ang nagdala kay Saint Origin. Dahil dito, natabunan ng kanyang boses ang lahat ng talakayan sa eksena.
Natabunan pa nga nito ang kulog mula sa mga tribulation cloud na namumuo sa kalangitan. Maestro ng Palasyo Yates, dali patayin mo siya. Tutulungan mo ba ang taong ito na maging isang eminent celestial? Maraming tao ang nakarinig ng pagkayamot at desperasyon sa boses ni Nardo. Hindi mahirap para sa kanila na malaman ang dahilan kung bakit. Marahil ay hindi inaasahan ng Palace Master ng Great Spirit Palace na si Alvin ay magiging ganito kalakas. Kung hindi niya sasabihing papatayin niya si Alvin kung lalabas siya ng Wandering Saint Palace. Ngayong nakita niyang mas malakas si Alvin kaysa sa kanya, siguradong kinakabahan siya. Ang mga salita niya ay ginawa lang niyang kaaway ni Alvin. Alam niyang hindi siya kapantay ni Alvin kaya gusto niyang hiramin ang mga kamay Palace Master Yates para maalis si Alvin. Lahat, kasama na ang mga tao mula sa Great Spirit Palace, ay nahulaan ang iniisip ni Nardo. Batay sa lakas na ipinakita ni Alvin, malinaw sa mga taong naruroon na tanging si Hogarth lamang ang kayang makipagsabayan kay Alvin. Pagkatapos ng pagsigaw ni Nardo, sabay-sabay na napunta ang tingin ng lahat kay Hogarth. Naghihintay silang lahat sa magiging tugon ni Hogarth. Nanatiling walang ekspresyon si Hogarth. Tila kalmado rin si Alvin. Tila hindi siya nababagabag sa pag-aalsa ni Nardo. Sa halip, tumugon siya sa mga salita ni Hogarth. Itinago mo ba ito ng husto? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin Palace Master Yates. Ano ang gusto mong ipahiwatig? Nagdilim ang ekspresyon ni Hogarth nang makita niyang nagkukunwaring walang alam si Alvin. Ikaw ang young mansion master ng Asher Cloud Mansion ngunit nagbalat kayo kabilang isang human devil para makalusot sa aking Wandering Saint Palace. Naging Vice Palace Master ka pa nga ng aming Wandering Saint Palace. Hindi ba't itinago mo ng maayos ang iyong sarili? 3 taon na ang nakalilipas, noong aatakihin na sana kita, nagkunwari kang hindi kakapantay ko. Hindi ba't pagtatago mo rin iyon? Malinaw at maigsi ang kanyang tono nang magsalita siya. Mahusay na lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Ngayong narinig ko na ang mga salita ni Palace Master Yates. Oo nga. Mukhang mahusay talaga ako sa pagtatago ng aking sarili, sabi ni Alvin nang may maliit na ngiti. Walang pakialam ang kanyang ekspresyon na parang hindi siya nababahala sa mga salita ni Hogarth. Maaaring totoo ang mga unang ilang pangungusap mula kay Hogarth ngunit ang huling bahagi ng kanyang mga salita ay sarili niyang mga palagay. Gayunpaman, hindi balak ni Alvin na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ano ang dapat ipaliwanag? Makikinig pa rin kaya si Hogarth sa paliwanag niya? 3 taon na ang nakalilipas, tiyak na hindi kayang tapatan ni Alvin si Hogarth. Hindi pa man siya nakakaabot sa 9th form ng Saint Celestial Stage, lalo na ang pag-unawa sa langit at lupa. Nakakagulat, sa sandaling ito, hindi lamang siya naging isang makapangyarihang nilalang sa 9th form ng Saint Celestial Stage, kundi ang kanyang pag-unawa sa langit at lupa ay umabot na rin sa hangganan nito. Bukod pa rito, nagawa niyang maakit ang Celestial Ascension Tribulation mula kay Hogarth. Malinaw na ipinapakita nito na ang kanyang pag-unawa sa langit at lupa ay hindi mas mababa kay Hogarth. Dahil dito, hindi siya natatakot kahit na kailangan niyang labanan si Hogarth sa sandaling ito. Nang marinig ni Hogarth ang mga salita ni Alvin at makita ang kanyang walang pakialam na ugali, pakiramdam niya ay minamaliit siya. Bilang Palace Master ng Wandering Saint Palace, paano niya matiis ang ganoong kawalang galang na pag-uugali? Kaya, nang magsalita siyang muli, mas lalong naging malamig ang kanyang tono. Kalmado ka nga. Nang marinig ng mga tao ang malamig na boses ni Hogarth, nakaramdam sila ng panginginig. Parang dumating na ang taglamig. Pagkatapos magsalita ni Hogarth, ang kanyang Saint Origin ay gumalaw sa ilalim ng kanyang katawan, malakas na umalangaw-ngaw sa langit at lupa. Tila ba bigla itong lalabas sa kanyang katawan. Ang kanyang Saint Origin ay parang isang dragon na nakagapos, nagpupumiglas at naghihintay ng paglaya. Malapit nang kumilos ang Panginoong Guro sa palasyo. Halos lahat ng tao sa palasyo ng mga Wandering Saint ay may parehong iniisip. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, ay nagningning ng maliwanag. Mas matutuwa siyang makita si Hogarth na umaatake kay Alvin. Same time niyang hiniling na sana ay mapatay ni Hogarth si Alvin. Kung tutuusin, kung hindi mamamatay si Alvin, tiyak na makakaranas siya at ang Great Spirit Palace ng isang malaking sakuna.
Pag namatay si Alvin, basta't mabibigyan ko si Hogarth ng ilang benepisyo, maibibigay din sa akin ang mga taong ito. Dama po ang tingin ni Nardo kay Kelly at sa dalawa pang babae, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa masamang pagnanasa. Hindi lang si Nardo at ang mga tao mula sa Great Spirit Palace, kundi pati na rin ang iba mula sa 3 Palaces at 6 Halls ay umaasa ring papatayin ni Hogarth si Alvin. Tutal, si Alvin ay isang tao na malapit ng maging isang eminent celestial. Kung matagumpay na magiging isang eminent celestial si Alvin, hindi ito makakabuti para sa Human Devil Clan at sa iba pang Devil Clan. Si Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, ay tila ba anumang oras ay gagawa na siya ng hakbang. Gayunpaman, si Alvin, ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, ay tila hindi seryoso kay Hogarth. Sa sandaling ito, tensyonado ang kapaligiran. Ramdam na ramdam ng mga tao sa paligid ang tensyon. Isang malaking labanan ang malapit nang magsimula. Sa di kalayuan, sa compound ng mansyon ni Hogarth. Si Fredo, isang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace at ang pinakamatandang direktang disipulo ni Hogarth, ay may ekspresyon ng takot at kawalan ng paniniwala sa kanyang mukha. Hindi niya matanggap na si Alvin ay nakaakit din ng Celestial Ascension Tribulation at malapit ng maging isang eminent celestial. Paano ito posible? Base sa kaalaman ni Fredo, 10 taon na ang nakalilipas, ang taong ito na Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay isa lamang mahinang small-time martial art practitioner na hindi pa nakakaabot sa Saint Celestial stage. Gayunpaman, sa kasalukuyan, siya ay naging kasing lakas ng kanyang master. Nakatayo sa tabi ni Fredo, tinitigan ni Wendy ang lilang figure sa malayo. Bihira siyang makakita ng ekspresyon ng pagkagulat sa karaniwang walang ekspresyon nitong mukha. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang lalaking ito. Itinago niya pala ang lakas niya 3 taon na ang nakalilipas. 3 taon na ang nakalilipas, nasaksihan mismo ni Wendy ang pakikipaglaban ng kanyang amo at ni Alvin. Kaya naman kumbinsido siyang hindi talaga makakatapat ng kanyang amo si Alvin. Dahil dito, inakala rin niyang itinago ni Alvin ang tunay nitong lakas. Natulala si Brianna. Ganito na ba siya kalakas? Sa kabilang banda, sina Kelly at Vilma na nakatayo sa tabi ni Brianna ay tila hindi nagulat. Kalmado lamang silang nanood na parang inaasahan na nila ito. Si Pluto, na dati hindi sigurado sa kanyang aasahan, ay nagulat at labis na natuwa nang makita niya kung gaano kalakas si Alvin. Akit pa nga ni Alvin ang Celestial Ascension Tribulation. Ang lakas ng Panginoon. Ang kanyang amo ay talagang pambihira. Tila ang himalang inaasam niya ay malapit na. Sa sandaling ito, mariing sinabi ni Hogarth, Alvin. 3 taon na ang nakalilipas, nagkamali ako nang pinayagan kitang sumali sa aming Wandering Saint Palace at itinalaga ka bilang Vice Palace Master. Ngayon, ako, si Hogarth, ay papatayin ka upang linisin ang aking Wandering Saint Palace. Pagkatapos magsalita ni Hogarth, agad na lumabas si Saint Origin sa kanyang katawan at tumusok sa kalangitan. Lumabas ito na parang isang dragon na sa wakas ay nakalaya matapos makulong ng mahabang panahon. Swoosh! Samantala, isang malakas na hangin ang dumaan. Nakita ng mga taong may mababang cultivation base si Hogarth na naglalaho sa ere, samantalang ang mga taong may mas mataas na cultivation base ay bahagyang nahahalata ang after image ni Hogarth habang gumagalaw ito. Hindi mahabol ng kanilang mga mata ang bilis niya. Ang tanging mga taong malinaw na nakakakita sa mga galaw ni Hogarth ay si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, at si Alvin. Natural lang, hindi kasama sa grupong ito ang dalawang figurang nakatago sa ibabaw ng Tribulation Clouds, ang Patriarch ng Human Devil Clan at ang kanyang amo. Hindi lang nila parehong nakita ng malinaw ang mga galaw ni Hogarth, kundi mas malinaw pa nila itong nakita kaysa kina Alvin at Nardo. Tao. Kumunat ang noo ng matandang lalaking nakaabong damit, ang Panginoon ng Patriarka ng angkan ng mga Diablo tao. Sa ilalim ng mga ulap ng kapigatian. Sa paningin ni Alvin, si Hogarth ay lumapit sa kanya ng kasing bilis ng isang bala. Kasabay nito, nakita niya ang Saint Origin na nakapalibot sa katawan ni Hogarth na parang isang umiikot na dragon. Ang koneksyon nito sa langit at lupa ay napakalakas, na nagtutulak kay Hogarth palapit sa kanya. Ang bilis.
Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang makita niyang malapit nang lumapit sa kanya si Hogarth. Boom! Kasabay nito, ang Saint Origin na gumagapang sa katawan ni Alvin ay sumulpat din palabas. Ito ay malakas na umalangaw-ngaw sa langit at lupa. Mabilis niyang ginamit ang kanyang movement na divine ability. Golden Crow Wings. Sa sandaling ginamit ni Alvin ang kanyang divine ability, ang Golden Crow's Wings, ang Saint Origin ay bumuo ng isang pares ng nagliliyab na pakpak sa kanyang likod. Sa isang iglap, nawala rin siya sa paningin ng lahat. Habang hinahabol ni Hogarth si Alvin ay tila naging isang three-legged golden crow na may nagliliyab na mga pakpak sa kanyang likuran. 2,301. Nang gumalaw si Alvin, bukod sa paggamit ng movement na divine ability, ang Golden Crow's Wings, ginamit din niya ang kanyang movement martial tactic. Kahit na noon, ang kanyang bilis ay hindi mas mabilis kaysa sa bilis ni Hogarth. Ang bilis ni Hogarth ay halos kasing bilis ni Alvin. Ito ay dahil sa kanyang kahusayan sa body movement divine ability na isa ring pambihirang divine ability. Bukod dito, ang kanyang movement martial tactic ay mas mataas ng isang antas kaysa sa movement martial tactic ni Alvin. Ang bilis niya talaga. Naisip ni Hogarth sa sarili habang hinahabol si Alvin, nagulat sa bilis ni Alvin. Lalo na ang Human Devil Clan, kahit nakabilang ito sa Devil Clan, kahit hindi niya ipinang-ahas na ipahayag na siya ang pinakamabilis, hindi maraming powerhouse na hindi eminent celestials ang kapantay ng bilis niya. Gayunpaman, ngayon ay nakilala niya ang isang taong kayang tapatan ang bilis niya. Hindi pa kasama rito ang taong iyon na umano'y isang ordinaryong tao lamang. Tumigil ka. Matapos habulin si Alvin ng ilang sandali, natuklasan ni Hogarth na mahihirapan siyang maabutin si Alvin. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at tumubo ang kanyang mga kuko habang inaabot niya si Alvin. Bigla, 5 sinag ng liwanag na puno ng Saint Origin ang lumabas mula sa kanyang mga daliri na parang 5 bulalakaw na lumilipad sa kalangitan. Swoosh! 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 Ang 5 sinag ng liwanag ay sumilay sa kalangitan ng napakabilis. Ang kanilang bilis ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ni Hogarth at Alvin. Sa loob ng ilang segundo, ang 5 sinag ng liwanag na ito ay mabilis nang papalapit kay Alvin. Habang papalapit kay Alvin ang mga ilaw na puno ng Saint Origin, bawat sinag ng liwanag ay lumalaki na parang nagiging mga haligi na sumusuporta sa kalangitan. Sa isang iglap lamang, ang 5 sinag ng liwanag ay naging mga 100 haligi ng liwanag. Hindi nagtagal at ang mga haligi ng liwanag ay umabot na sa daan-daan. Swoosh! 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 Ang daan-daang haligi ng mga ilaw na puno ng Saint Origin ay lumipad sa kalangitan. Ang bilis nito ay napakabilis na para bang magiging sanhi ito ng pagkabitak ng lupa at pagguho ng langit. Anong teknik ito? Si Alvin, na nagpalawak ng kanyang banal na kamalayan, ay nakakita ng daan-daang haligi ng liwanag na mabilis na papalapit sa kanya mula sa likuran. Sa sandaling ito, ang mga haliging ito ay dumating sa itaas ni Alvin at nagsimulang bumuo ng isang malaking hola upang bitag siya. Wala man lang siyang oras para tumugon dito. Sa sandaling tila nakulong si Alvin sa malaking bilangguan na ito, ang mga tao ay nagsimulang magsigawan sa pagkagulat ng paisa-isa. Malinaw na nakilala nila ang pamamaraang ito. Kulungan ng 5 daliri. Mula sa mga talakayan ng mga tao sa kanyang paligid, nalaman ni Alvin na ang teknik na ito ay ang assist-type divine ability ni Hogarth, ang 5 Fingers Prison. Sa simula, ang assist-type divine ability na ito ay makapangyarihan. Kung may ibang taong gagamit ng divine ability na ito, madali itong maitatakwil ng isang taong may katulad na lakas. Gayunpaman, matapos mapag-aralan ni Hogarth ang assist-type divine ability na ito, gumawa siya ng maraming pagpapabuti dito at isinama pa ang offensive divine ability na kanyang pinag-aralan, ang Hands of Universe, dito. Dahil dito, kapag ginamit niya ang assist-type divine ability na ito, ang 5 Fingers Prison, kahit na pantay ang kalaban niya, mangangailangan pa rin ito ng kaunting pagsisikap para makawala ang kalaban niya. Bumuhos. Bumuhos. Tiningnan ni Alvin ang bilangguan kung saan siya nakakulong.
Matapos matukoy na hindi siya makakatakas gamit ang kanyang brutal na lakas, agad niyang ginamit ang kanyang swordplay technique mula sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Swoosh! 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 Ang espadang Chi ay lumipad ng walang hadlang at humiwa sa kalangitan, patungo sa Hola. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-atake, natuklasan ni Alvin na tiyak na makakawala ito kung hindi siya magsusumikap ng higit pa. Habang nahihirapan pa rin si Alvin na makawala, si Hogarth ay lumalakas na at malapit na sa kanya. Madaling gumalaw si Hogarth at pumasok sa bilangguan. Tila hindi niya nakikita ang Hola dahil siya ang gumamit ng teknik. Malamig niyang sinabi habang papasok sa bilangguan, "Alvin, hindi ka maaaring tumakas mula sa aking Five Fingers Prison." Tumakas. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Hogarth, naninangkit ang kanyang mga mata. Mahina niyang sinabi, "Palace Master Yates, masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Ako, si Alvin, ay hindi kailangang tumakas sa iyo." Kakaunti lang ang layo niya kay Hogarth kanina dahil naghahanda siyang atakihin si Hogarth sa kanyang pinakamahusay na estado. Kung tutuusin, kumpara kay Hogarth, kailangan pa niya ng mas maraming oras para sa paghahanda. Bagamat maaaring ganoon nga, tiwala pa rin si Alvin na makakaharap niya si Hogarth kahit na hindi pa siya lubos na handa. Ang kanyang kumpiyansa ay nagmula sa kanyang bilis at sa 79 na Saint Vein sa kanyang katawan. Tiniyak ng kanyang bilis ang kanyang liksi sa labanan, at tiniyak ng 79 na Saint Veins na maaari niyang gamitin ang kanyang Saint Veins anumang oras. Galit na galit si Hogarth nang marinig niya ang mga salita ni Alvin at nakita ang walang emosyong ekspresyon sa mukha nito. "Gusto ko talagang makita kung saan mo nakukuha ang kumpiyansa mo." Itinaas niya muli ang kanyang mga kamay, kinurot si Alvin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi niya ginamit ang kanyang assist-type divine ability, ang Five Fingers Prison, kundi ang kanyang offensive divine ability, ang Hands of Universe. Pagkagalaw ni Hogarth ng kanyang malakoko na mga daliri, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa hangin. Nagpadala ito ng mga shockwave na kumalat sa lahat ng direksyon. Isang malakas na aura na tila kayang lunurin ang lahat ng nasa likuran nito ang biglang lumitaw. Maya-maya, itinaas ni Hogarth ang kanyang kamay sa langit na parang inaagaw niya ang araw at buwan at binubunot ang mga bituin. Nakaunat ang kanyang mga kamay na parang kaya nitong gamitin ang kapangyarihan ng sansinukob. Lumitaw ang salitang universo sa hangin sa oras na ito. Perpektong nagamit ni Hogarth ang Hands of Universe. Hindi ito isang ordinaryong open-sibong divine ability. Nang umatake si Hogarth gamit ang kanyang mga daliring parang kuko, nakita ni Alvin na ang open-sibong divine ability ni Hogarth ay naglalaman din ng isang taktikang pang-martial na nakita na niya noon. Mabilis niyang naalala ang eksena mula 3 taon na ang nakalilipas nang ang 5 daliri ni Hogarth ay lumabas at madaling nasalo ang kanyang espada gamit ang partikular na taktikang pang-martial na ito. Noong panahong iyon, wala siyang magagawa tungkol dito. Kung ikukumpara, ang kasalukuyang atake ni Hogarth ay mas nakakatakot kumpara sa 3 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng lahat, noong panahong iyon, hindi ginamit ni Hogarth ang divine ability na ito na pinagsama sa kanyang taktikang pang-martial. Ang dalawang pamamaraan ay nasa ganap na magkaibang liga. Saan nanggaling ang kumpiyansang iyan? Sabi ni Alvin habang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Manalig ka, Palace Master Yates, ipapakita ko sa iyo ngayon kung saan nanggagaling ang aking kumpiyansa." Ang kanyang mga mata ay naging seryoso kahit na nananatili ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Kabilang mundo sa langit. Sining sa paghawak ng espada. Hindi naglakas loob si Alvin na ibaba ang kanyang bantay dahil tila umaatake si Hogarth ng walang anumang pag-aalinlangan. Gumalaw ang kanyang katawan at ang kanyang mga clone ay lumitaw ng paisa-isa, hawak ang 1000 Inscription Saint Sword gamit ang mga teknik mula sa Sovereign Heart Sword. Bigla. Swoosh! Swoosh! Umihip ang hangin habang ang espadang Chi ay sumabog ng malakas patungo kay Hogarth na parang isang batalyon ng hukbo. Ang espadang Chi ay pumutok sa hangin, ang puwersa nito ay nagdulot ng pagyanig sa hangin. Halos lahat ng nasa pinangyarihan ay nabulag ng malalakas na atake nina Alvin at Hogarth. Natural lang, karamihan sa kanila ay halos hindi maaninag kung sino ang umaatake. May taglay bang napakalakas na mga teknik si Alvin.
Si Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace, ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Isang hakbang na lang ang layo niya sa pagiging isang Eminent Celestial. Nang makita niya ang opensibong divine ability ni Alvin, ang otherworldly celestial, at ang kanyang swordplay na halos kapareho ng martial tactic, napagtanto niya na ang mga teknik ni Alvin ay kasing lakas ng mga teknik ni Hogarth. Bukod pa rito, ang pag-unawa ni Alvin sa langit at lupa ay hindi mas mababa sa pag-unawa ni Hogarth. Ang tiwala ni Nardo kay Hogarth ay nagsimulang humina. Nakaramdam din siya ng kaunting pagsisisi. Kung alam niya lang noon na ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay napakalakas, hindi siya maghahanap ng gulo kay Alvin kahit na gusto niyang ipaghiganti ang kanyang huling direktang disipulo. Ang pagpukaw sa isang napakalakas na powerhouse ay katumbas ng pagdadala ng isang malaking sakuna sa kanyang sarili at sa Great Spirit Palace. Ang sumunod na nangyari ay eksakto kung ano ang naisip ni Nardo. Boom! Nang magbanggaan ang mga atake ni na Alvin at Hogarth, dumagundong ang hangin at nayanig ang lupa. Gayunpaman, tila wala ni isa sa kanila ang nakadaig. Ito ay isang napakahigpit na laban, at mahirap matukoy kung sino ang mananalo at matatalo. Nagpatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan kahit na matapos ang ilang round ng mga atake. Wala sa kanila ang nakaabot sa mas mataas na lugar. Si Alvin ay talagang naging napakalakas na. Lubos na ikinagulat ng grupo ng mga nakamasid ang lakas ni Alvin. Kahit ang mga hindi nakakakita sa mga atake ni na Alvin at Hogarth ay naunawaan kung gaano kalakas si Alvin nang makita nilang hindi siya nasaktan. Hindi siya mas mababa kay Hogarth. Sa sandaling ito, sumigaw si Nardo, Palace Master Yates, tulungan mo ako. Nawalan siya ng pasensya habang pinapanood kung paano hindi pa rin kayang patayin ni Hogarth si Alvin. Hindi na niya mapigilan ang kanyang balak na pumatay at sumugod kay Alvin. 2,302. Naningkit ang mata ni Alvin nang marinig ang boses ni Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Nakita niya si Nardo na sumusugod papunta sa kanya mula sa gilid ng kanyang mga mata. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Nang malapit ng magbagong anyo si Alvin bilang isang 9-clawed dragon warrior para ipagtanggol ang sarili laban sa kanilang dalawa. Swoosh! Swoosh! Kumikinang ang mga kidlat mula sa ulap ng kapigatian, na bumubulag sa mga nakatayo sa ilalim nito. Boom! Natural lamang na ang ulap ng kapigatian ay may dala ring mga kulog na parang pagsabog. Ito na ba ang ikalawang yugto ng Celestial Ascension Tribulation? Ang kidlat at kulog ay nagpaalerto kay Alvin tungkol sa nalalapit na kapigatian ng ikalawang yugto ng Celestial Ascension Tribulation. Matagal nang hindi namamalayan ni Alvin ang pakikipaglaban kay Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Boom! Dalawang kidlat na parang dalawang banal na dragon ang tumama mula sa kalangitan. Ang unang kidlat ay tumama kay Hogarth habang ang pangalawa ay tumama kay Alvin. Matapos sabay na malampasan ang unang yugto ng Celestial Ascension Tribulation, sina Alvin at Hogarth ay muling humarap sa ikalawang yugto ng kanilang Celestial Ascension Tribulation ng sabay. Natural lang, ang pangalawang kidlat na tribulation mula sa Celestial Ascension Tribulation ay mas malakas kaysa sa una. Gayunpaman, ang kidlat na tribulation sa antas na ito ay walang halaga kina Alvin at Hogarth. Nagawa nilang harapin ito sa pamamagitan lamang ng isang kumpas ng kanilang mga kamay. Tutal, ang kidlat ng ikalawang kapigatian ang pangalawa sa pinakamahina sa 81 kidlat ng kapigatian sa isang Celestial Ascension Tribulation. Kung hindi man lang nila kayang harapin ang kidlat ng ikalawang kapigatian, hindi nila malalampasan ang Heavenly Tribulation. Bagamat hindi malakas ang kidlat sa ikalawang kapigatian, napigilan nito si Nardo sa kanyang paglalakad dahil hindi siya nang ahas na lumapit kay Alvin nang tumama ang kidlat. Naalala lamang niya na si Alvin ay kasalukuyang dumaranas ng kapigatian sa langit. Kung pabaya siyang lapitan si Alvin habang dumaranas siya ng kapigatian sa langit, natatakot siyang magkamali siyang tamaan ng kapigatian sa kidlat. Sino ang mag-aakala kung ang kidlat ay magiging kasing lakas ng ika-81? Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay siya. Naisip ni Nardo sa sarili, buti na lang at tumama ang pangalawang kidlat sa oras na ito. Kung hindi, nakalimutan ko na sana.
Mabilis siyang umatras sa malayo, hindi pinansin ang kakaibang tingin sa kanya ng mga tao sa paligid. Bakit biglang umatras ang Palace Master ng Great Spirit Palace? Nagsimulang mag-usap ang mga tao nang makita nilang umatras si Nardo. Paano siya hindi makaka-atres? Parehong sina Alvin at ang Palace Master ng Wandering Saint Palace ay dumaranas ng Heavenly Tribulation. Kung susugod ng padalos-dalos si Nardo, maaaring tamaan siya ng Celestial Ascension Tribulation. May paninindigan na sabi ng isang elder ng Crimson Blaze Palace. Siguradong galit na galit ang Palace Master ng Great Spirit Palace kay Alvin. Kung hindi sana siya nawala ng malay at inatake si Alvin sa oras na ito. Maswerte siya at ang kidlat ng ikalawang tribulation ng Celestial Ascension Tribulation ay nagsisilbing paalala sa kanya. Kung hindi, malamang ay namatay na siya. Napakawalang ingat. Parang totoo na lahat ng tao sa Great Spirit Palace ay isang halimaw. Tumahimik ang ilan bago niya sinabi, magsalita ka ng mahina. Maraming tao mula sa Great Spirit Palace sa paligid natin. Wala tayong magagawa kung masaktan natin sila. Maraming tao ang nakaalam kung bakit umatras si Nardo sa pamamagitan ng usapan sa kanilang paligid. Natural lamang na narinig ni Nardo ang pag-uusap ng mga taong ito dahil sa kanyang mahusay na pandinig. Iba't ibang ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha nang marinig niya ang mga sinabi ng mga tao. Maya-maya, sa wakas ay natuon ang kanyang mga mata kina Kelly, Vilma, at Brianna, at isang nakakabaliw na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kung sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para gawing bihag ang mga babaeng ito para takutin si Alvin. Pipilitin ko siyang tumigil sa pagtatanggol sa sarili at hahayaan ko si Hogarth na patayin siya. Gayunpaman, mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Natatakot siyang hindi niya magagawang takutin si Alvin kasama ang mga babae. Kung mangyari iyon, mahuhulog siya sa isang hindi magandang posisyon at tuluyang mapupukaw si Alvin. Sa oras na iyon, maiiwan siyang wala ng malalabasan. Mahihirapan ang Great Spirit Palace kung hindi mamamatay si Alvin. Natural lang na may ganitong mga takot si Nardo dahil isa siyang makasariling tao. Dahil dito, inakala niyang lahat ay katulad niya. Kung alam lang niya na sina Kelly at Vilma ang mga kalaban ni Alvin, hindi siya magdadalawang isip na gawing bihag ang mga babae. Samantala, patuloy na gumagalaw sina Alvin at Hogarth. Ang isa ay kasing bilis ng cheetah habang ang isa naman ay kasing liksi ng unggoy. Patuloy silang nagkukross ng landas, umaatake kapag kaya nila. Gayunpaman, tila wala sa kanila ang makakatalo. Pantay ang kanilang laban. Pagkalipas ng ilang sandali, umatras si Hogarth. Tumigil na rin sa paggalaw si Alvin sa oras na ito. Tinitigan niya si Alvin at sinabi sa malalim na boses, Alvin, hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas. Mukhang mahihirapan tayong matukoy kung sino ang mananalo sa atin. Tiningnan ni Alvin si Hogarth ng mabuti at sinabing, hindi ko rin inaasahan na ganito kalakas si Palace Master Yates. Sandali siyang tumigil bago muling nagsalita. Sa pagkakataong ito, tuluyang nagbago ang kanyang tono. Gayunpaman, hindi ako sumasang-ayon sa iyo kapag sinabi mong mahirap matukoy kung sino ang mananalo sa amin. Ngumisi si Hogarth habang sinasabing, ano? Sinasabi mo ba na hindi mo pa nailalabas ang lahat ng lakas mo? Natural lang, hindi niya inakalang nagtitimpi si Alvin dahil alam niyang lumalaban ng buong lakas si Alvin sa kanilang labanan. Naniniwala siyang wala nang natitirang arma si Alvin. Pagkatapos magsalita ni Hogarth, walang pakialam na sumagot si Alvin, sa katunayan, matagal na akong nagpipigil. Habang nagsasalita siya, nagsimulang lumakas ang kanyang katawan. Maging ang kanyang mga lilang damit ay nanikip dahil sa pagbabago ng kanyang katawan. Rip! Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, patuloy na lumaki ang katawan ni Alvin hanggang sa mapunit ang kanyang lilang damit. Nagulat sila sa sumunod nilang nakita dahil nakita nilang hindi na tao si Alvin. Lahat ng nasa ilalim ng kanyang leeg ay natatakpan ng kumikinang nakaliskis ng dragon. Bukod dito, ang kanyang mga kamay at paa ay naging mga paa ng dragon. Ang bawat paa ay may siyam na matutulis na kuko na tila kayang punatin ang kahit ano. Dragon na humanoid. Sa puntong ito, sa wakas ay nagpasya si Alvin na gamitin ang kanyang trump card at magbagong anyo bilang isang 9-clawed dragon warrior. Mandirigma ng dragon.
Nang magbagong anyo si Alvin bilang isang Dragon Warrior, ang unang taong tumugon ay wala sa mga taong nasa ilalim ng Tribulation Cloud. Ito ay isang matandang lalaking nakaabong damit na nakalutang sa ibabaw ng Tribulation Cloud. Siya ang Panginoon ng clan leader ng Human Devil Clan. Siya. Isa ba siyang Dragon Warrior na may 9 clawed? Sumilip ang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit sa kabila ng Tribulation Cloud at gulat na tumingin kay Alvin. Ibig sabihin ba nito ay mayroong siyam kalami na banal na dragon sa kaharian ng lalawigan ng mga santo? Ito ang naisip ng matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit nang makakita siya ng mandirigmang dragon na may siyam kalami. Kadalasan, kung mayroong mandirigmang dragon na may siyam kalami, magkakaroon din ng siyam kalami na banal na dragon. Mandirigmang dragon na may siyam na kuko. Di nagtagal, ang pangalawang taong nakabawi ng kanyang katinoan ay ang pinuno ng angkan ng tao demonyo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Alam niya kung ano ang isang Dragon Warrior. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakita ng isang 9-clawed Dragon Warrior sa lower province ng Saint Province Realm. Mayroong iba't ibang antas ng mga Dragon Warrior, at ang 9-clawed Dragon Warrior ang pinakamalakas. Ang 9-clawed Dragon Warrior ay maaari lamang malikha ng maalamat na 9-clawed Divine Dragon. Ang Saint Province Realm ay may 9-clawed Divine Dragon. Ang pinuno ng angkan ng tao demonyo ay may parehong iniisip gaya ng kanyang Panginoon. Nakaramdam siya ng pag-aalala nang maisip niya ang pagkakaroon ng isang 9-clawed Divine Dragon. Tutal, ang 9-clawed Divine Dragon ay maalamat. Kung umiiral ito sa Saint Province Realm, hindi ito makakabuti para sa Human Devil Clan at sa iba pang Devil Clan. Dahil mayroong 9-clawed Dragon Warrior, dapat ay mayroong 9-clawed Divine Dragon sa malapit, tama ba? Ikinabahala ito ng clan leader ng Human Devil Clan at ng kanyang amo. Sa ilalim ng ulap ng kapigatian. Mandirigmang dragon na may siyam na kuko. Nakilala ni na Hogarth at Nardo, ang mga Palace Master ng Wandering Saint Palace at Great Spirit Palace, at ng iba pa ang anyo ni Alvin. Gayunpaman, natural lamang nakakaunti rin ang mga disipulo mula sa Wandering Saint Palace na walang kaalam-alam. Mandirigmang dragon na may siyam na kuko. Ano iyon? Gayunpaman, natigilan sila nang malaman nila ang tungkol sa 9-clawed Dragon Warriors at kung ano ang kinakatawan nito. Ang isang 9-clawed Dragon Warrior ay nilikha ba ng isang 9-clawed Divine Dragon? Maaaring hindi pa nila naririnig ang tungkol sa isang 9-clawed Dragon Warrior, ngunit alam ng lahat ang tungkol sa 9-clawed Divine Dragons. Ito ang pinakamalakas na nilalang sa angkan ng mga dragon at itituring na maalamat. Tumingin si Hogarth kay Alvin at seryosong sinabi, "Alvin, hindi ko inaasahan na isa kang Dragon Warrior na may 9-claw. Inaamin kong hindi kita matatalo ngayong nagbago ka na bilang isang Dragon Warrior na may 9-claw. Gayunpaman, sa tingin mo ba talaga ay ikaw lang ang may trump card? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."